Sa namang prestigyosong pagdiriwang ng sining at kultura ang naganap sa 2023 Cinemalaya Film Festival. Ang ating pag-uusapan, partikular nga ang pelikulang E.T. Mapukpukaw na nagpakita ng damdamin, realidad at pag-asa kung saan ito ay kabilang sa nakatanggap ng mataas na parangal. Kaya naman ngayong Friday morning, mga ka-RSP, makakausap po natin ang direktor na si Direk Carl Papa para bigyan po tayo ng impormasyon sa E.T. Mapukpukaw na nanalo bilang Best Film para sa full-length category sa naganap na 2023 Cinemalaya Film Festival. Good morning, Direk! Welcome to Rise and Shine, Pilipinas! Good morning. Thanks for having me. Direk, this is Prof. Fee together with Diane. Direk, bago po ang lahat, congratulations para po sa incredible success ng E.T. Mapukpukaw sa 2023 or 19th Cinemalaya Film Festival. Pero ano po ang naging reaksyon nyo nang manalo ang inyong pelikula bilang Best Film para sa full-length category? Overwhelming, happy and both parang bittersweet yung feeling kasi in a perfect and right world, hindi mag-exist yung ganitong klase na movie about sexual abuse and trauma. Pero I'm happy for that we resonated with the audience and tumawid yung message namin across and people are reacting positively and it's also a vehicle for the animators to showcase their talent. So, ayan. Alright, so Direk, bilang pong isang direktor, ano po bang emosyon o mensahe pong nais yung iparating sa ating mga manonood sa pamamagitan po ng E.T. Mapukpukaw? Besides po dun sa mga nabanggit nyo kanina na napukaw po natin, syempre yung mga pakiramdam din ng mga tao tungkol po sa mga issues din na kinakaharap at yung mga lessons din po na matututunan nila sa pelikulang ito. Yung goal kasi of the film is to understand kung ano ang kailangan gawin pag may trauma. Hindi siya total solution of what to do kung kung meron kang traumatic event in your past, but it's one. So kailangan meron kang magandang support system na yun yung in-emulate nung dalawang characters na na ginampanan ni Gio Gahon and ni Dali De Leon. Gusto kong maramdaman nila na kailangan maramdaman nila yung na maintindihan nila kung ano yung pinagdadaanan ng mga taong may trauma, tsaka valid yung kanilang mga nararamdaman. Tsaka kung paano sila makakapagsuporta sa mga taong may pinagdadaanan na ganito. Direk, may dalawang tanong ako, no? Una is, bakit E.T. Mapukpukaw? Saan to galing tong salitang ito? Tsaka pangalawa, parang... sorry. Sige, go ahead, Direk. Sorry. Ayun. Sorry, E.T. Go. Sorry. Go ahead, Sorry, Direk. Go ahead. Sige po. Kwentuhan niyo po kami. Ang E.T. Mapukpukaw, it's Ilocano, which means the missing. Okay. Nang nawawala. So, mapapansin Ilocano ka, yun Direk. sa poster, walang bibig, tsaka walang mata si Eric. So, kailangan natin malaman bakit walang bibig, tsaka mata si Eric. Pero Si Ilocano ka, Eric yung Direk? ginampanan ni Carl. Direk, Ilocano ka? Yung father side ko, meron Okay. Ilocano ancestry. Dahil may pahabol lang ako kay Direk ka kasi nakita mo dun sa videos mismo, parang animated yung naging setting nung mismong pelikula. Kwentuhan mo kami, Direk, bakit ganito yung naging konsepto? Okay, dalawang klase ng animation yung ginamit namin. Isa yung rotoscope animation. Yung rotoscope kasi, ito yung kukunan mo muna siya ng live action and then ipoproseso mo siya at ititrace yung mga frames afterwards para magbuka siyang animation. So, yung pangalawa naman ay 2D animation na hand-drawn. So, yung una, kaya ginamit yun kasi gusto namin ng estilo ng animation that would complement yung mental state ng bida. So, gusto namin makuha yung kung totoo ba to or hindi. So, kailangan may sense of confusion. So, yung pangalawang style naman, para siya mag-bring about ng certain level of nostalgia tsaka para magbuka siya memorya ng isang bata. Okay. So, Direk, yung pagkapanalo po ng Best Film ay isang remarkable achievement. Kaya naman, ano po sa inyong palagay ang nagbigay ng kakaibang kulay sa E.T. Mapukpukaw kumpara po sa mga ibang pelikula sa kategoryang ito? Actually, magaganda yung ibang movies. Napanood ko na sila lahat and
Siguro it's just the timing and yung nag-resonate lang yung story sa mga tao, sa maraming tao. Plus it's a fit sa, in a way, medyo parang nag-push kami no what animation can do, na hindi lang siya for kids or fantasy. So ito adult and darker topics siya. If I remember, nagkaroon na isang pelikula na medyo ganito rin yung tema. Pinagbidahan to ni Rian Ramos, ang Saving Sally, na dati kasama sa Metro Manila Film Festival. Parang may part doon na ginagawang animated din yung mga characters nila Rian Ramos, no? Pero ito, as in full length talaga lahat animation. Pero direct kilala ang Cinema Life Philippine Independent Film Festival sa pagtangkilik sa mga indie filmmaker at mga kakaibang kwento. Ano po ba ang inyong naramdaman na maging bahagi nito at ma-recognize ang inyong pelikula sa mga nanalo? Sobrang overwhelming feeling. Tsaka kasi tagal ko na rin nagtatry sumali sa Cinemalaya. So ngayon lang ako nakapasok. Siguro, again, yung katulad na sinabi ko kanina, timing lang din talaga na nagkataon na ito yung material na nagustuhan nila. Tsaka nakakatuwa na nabigyan ako ng pagkakataon na i-showcase yung kung ano yung kayang gawin ng mga animators sa Pilipinas na gumagawa ng original content na tungkol sa Pilipino. Alright, nako, congratulations Direk at sa bumubuo po ng pelikulang E.T. Mapukpukaw. Maraming salamat po sa pagbahagi ng iyong istorya. Direk, maraming salamat. Muli nakapanayan po natin Direk Carl Papa. Congratulations! Thank you!